Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyong lahat tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ang isang negosyanteng pinatunayan niya na ang pagkain ay hindi lang pampasaya ng tiyan, kundi isa ring matibay na haligi ng negosyo. Mula sa simpleng pagluluto hanggang sa paglilingkod sa mga malalaking event. Tinayo niya ang isang brand na kilala sa sarap, serbisyo at pagmamalasakit sa mga suki, mga kliyente ng ating kaibigan. Ating pong i-welcome ang ating special na panauhin, Tita J. Alba, na owner ng Alba Catering. Tita J, welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Salamat po, sir. Oo. Thank you for inviting me here. Salamat po. Oo. Okay lang ba na tinatawag kita na Tita J? Kasi yan ang popular na brand mo sa social media. Opo. Okay lang po, sir. Okay. Una po sa lahat, Tita J, ay alam kong sikat na sikat yung brand mo na Alba Catering. Pero gusto ko pong malaman ng ating mga loyal na mga taga-subaybay ng Kabuhayan at Negosyo kung sino ba si Tita J? Opo. Salamat po ulit, sir. Actually po, hindi naman po kami basta nagkaroon ng brand na Alba Catering. Kami pong mag-asawa talaga yung nagsimula noon. From humble beginnings po kami. Wala naman po kaming namana sa mga magulang namin or ano, pero pasalamat na po kami at namana namin yung, lalo na yung sa husband ko, namana niya yung kabaitan, yung galing din sa pagluluto ng parents niya. Ako naman po, namana ko po naman yung marketing ability at yung pakikisama ng mga parents ko. Pero in terms of money matters, kami po talagang mag-asawa ang nagsimula. From humble beginnings po talaga kami. Ako po, nagtrabaho po ako ng matagal as auditor sa isang bangko. I understand you are a certified public accountant, ma'am. CPA po ako. And pasalamat po ako sa mga naging boss ko kasi after nagbangka ko, meron po akong isa pang bangko na naging parang model ko yung may-ari. Na magaling po talaga siya mag-isip, magaling siya magnegosyo. So parang naisip ko po na why not try it na ako naman po. So yun, nag-resign kami. Nag-resign po ako una, nagtatrabaho pa yung asawa ko. Pero ang hirap magsimula. Ang dami ko pong So, ibig sabihin na Tita J ay bago itong Alba Catering ay may mga pinasok din kayo ng mga iba't ibang negosyo? Opo, madami po. Isa po dun yung RTW. Marami po kami naging kaibigan sa Divisoria. So, hinihiram namin yung mga damit nila. Sumasali kami sa mga, yung po bang ang tawag dito, naglalako-lako. Oo, or kaya naman po, sumasali kami sa mga bazaar. Bazaar. Tapos, ibabalik namin sa kanila, hindi namin nabenta. Parang consignment. Parang kina-consign. But there are times, ayaw naman nila nang magpahiram. So, ang ginagawa namin, bumibili kami. Maswerte na lang po kami kasi dati, doon po ba sa parking area ng Alabang Town Center. Opo. Parati po doon merong bazaar. Tapos ang namimili po, mga taga-Ayala, Alabang. So when they buy, minsan isang klase lang, pero iba-ibang kulay. So yun po yung swerte naman namin sa pag-RTW, pero hindi po consistent. Tuwing may bazaar lang po, ilang beses lang no po sa isang taon ang bazaar. And meron din pong halimbawa, ganito, maulan, may bagyo, biglang may bagyo, so wala rin po. That is after na nung nag-resign kayo from the bank. Opo, pero during that time po, pag Sabado at Linggo,
Siguro po talagang mahilig ako magnegosyo kasi kahit nagtatrabaho na po ako sa bangko, Sabado at Linggo, nagbabasar na po ako. Yun po yung ginagawa ko. Meron na akong extra income. Pero sabi ko, akala ko, pag umalis ako, masusustain nun yung negosyo. Pero hindi po. Mayroon pa rin po akong ginawa na kumuha ako ng maraming tao, tapos bibili ako halimbawa sa Divisoria ng tigpa 5 pesos, tapos pinalalako ko doon sa mga tao na tigta 20 pesos. Tapos naghahati kami sa kita. Binibigyan ko pa sila ng allowance. Pero napakapagod po. Pagdating sa umaga, pagdating sa gabi, yung mag-i-inventory na, parang pagod ka na mag-inventory. And of course, hindi nawawala yung may isang hindi babalik. So, ang laki na ng nalugi sa'yo. Oo. But, alam mo po, marami po akong natutunan doon. Na ang pagnenegosyo, hindi mo po pipiliin na maging pasosyal ka or maarte ka, yung gano'n. Nagsimula po kami na natutunan ko rin po ito sa husband ko. He is really very humble person. Na maging low profile. Low profile ka, mapagpakumbaba ka, and matuto kang gumalang ng kapwa mo. Oo. At doon sa trading nyo, RTW, so paano nyo po naisipan na itayo itong catering service? Opo. Nag-aral po ako ng balloon decor. Nung umalis na po ako dun sa isang bank na meron po akong kaibigan. Pwede ko po bang banggitin? Gusto ko pong pasalamatan si Tess. Siya po yung kaibigan ko. Sabi niya, Ma'am Jay, bakit hindi tayo mag-balloon decor, mag-kiddie party, yung ganyan. Sabi ko, sige. Mag-kiddie party tayo. So nagpaparent kami ng nagbaballoon decor po kami doon. Tapos, nagpaparent kami ng mga tables and chairs. Maliit lang po yung bahay namin. Townhouse lang po yun. Tapos yung mga tables and chairs nasa bubong po. Yun na yung pinaka-budigan nyo. Yun talaga. Kasi ang liit lang po nung townhouse. And lumipat po kami sa Pasay para malapit sa EDSA. Kasi nasa BF kami, pero yung BF po ng mga townhouse lang, hindi po yung malalaki. So, nandun lang po kami. Tapos, pinahiram nga lang po yung townhouse sa amin sa Pasay ng kapatid ko. So, yun naman po, salamat din dun sa kapatid ko. Tapos, ang ginawa po namin, nagbaballoon decor kami. Tapos, yung mga client namin, bakit wala kayong catering? Bakit wala kayong mga so, nag-isip namin mag-kiddie party. Yung una pa nga po, ako ang nagluluto. Sunog-sunog po yung aking chicken. Hindi ba kayo dati magaling magluto, Tita J? Hindi po. Actually, hindi po ako ang chef. Ang chef po yung husband ko. Okay. So, ang nangyari po, yung husband ko po yung nagluto na, but he's not confident kasi salesman siya Ang maganda naman po, dun sa pagiging maganda yung combination niyo. Sa pagiging salesman naman po niya, na magaling siya magluto. Kasi po, nasa isang company siya na nagbebenta siya ng mga seasoning, ng mga so kailangan niya galing magluto. Tinuruan din po siya ng company. Then eventually, nag-aral po siya as a chef. Naging chef po siya. Kasi siya yung mas magaling magluto. Siguro po pag manginginom, mas magaling magluto. So, ibig sabihin po ay inumpisahan niyo itong catering niyo ay doon na talaga sa bahay niyo? Sa bahay lang po. Bahay-bahay lang. Opo, sa bahay lang po. Mahaba pong istorya. Okay lang po ba? Opo, sige po. Tapos po, hindi na kasya doon sa bahay namin kasi meron na po kami mga kiddie parties, mga ganyan. Tapos nag-umpisa po talaga kami sa kiddie party kasi we can do balloon decors. Opo. And then eventually po, nag-ano po kami, may kumukuha na sa amin ng, meron po kaming office. So, kiddie party, nagiging malalaki na yung mga event ninyo. Nagka-office po kami sa Pasong Tamo.
in Makati, maganda naman po yun sa Makati. And then eventually, doon sa mga ano po namin, sa mga buildings doon, mayroong mga, may mga kiddie parties din na nagbubuk sa amin. Opo. So yun, doon po. Tapos medyo hindi na po kasya kami doon sa ano, dahil palaki na po ng palaki yung nag-order sa amin kasi very ano po kami, sir, gusto namin ma-please yung client talaga. So, very service-oriented kayo. So, balik paano ba yung mga unang malalaking event nyo at paano nyo ito namamarket na nakakakuha kayo ng malalaking client, mga corporate client? Opo. Noong unang panahon po, wala pong ganito, walang Facebook. Wala social media. Wala masyadong so, social media. So, paano nyo po naumpisan? Through emails. Emails. Alam mo po, lumalabas pa ako, pumupunta pa ako doon sa mga computer shop. Doon ako nag-i-email sa mga friends ko kasi marami po akong friends from the bank. Marami po akong friends. Kasi nung elementary po, sa Puerto Princesa Elementary, Pilot Element. Doon sa Puerto Princesa City ako nag-aral. And then high school in Lucena City, sa Sacred Heart. And then college po sa UST. So parang sa dami na friends ko. Mga dati mong kaklase, mga kaibigan. Yun po yung tumulong sa akin. Especially yung mga kasama ko dati sa bangko. Sila po talaga yung una nag-order sa akin. And up to now po, nagpapasalamat po ako. Kasi talagang up to now, nag-order pa rin po sila sa akin. So, na-maintain mo yung mga dating, mga unang client nyo po, no? Opo. So, kayo ba ay nakaranas din ng mga challenges, pagkatalo o nalugi kayo sa negosyo na catering o paano po yung mga experience nyo rito sa catering service na sa tingin nyo ay talagang malaking naging problema mo? Sa problema, sir, talaga namang may konting problema. But we as caterer, dapat magician kami. Dapat kailangan hindi kami late, hindi kami, minsan, there was a time na na-late kami. Siyempre, galit yung kliyente. But you have to ano po yung service, parang dodoblehin mo yung serbisyo. Sa awa po ng Diyos, maswerte po ako sa mga staff, maswerte po ako sa mga tao. Maswerte rin po ako at nagkaroon kami, sir, kasi siyempre catering is not regular, diba, during that time. And meron po nakakuha po kami ng mga canteens. So, nagkakantin din po kami. Okay. So, ano ba yung average ng mga corporate client mo, halimbawa sa isang buwan? So, sa isang buwan po. Usually po sa isang catering, pagka corporate, it's 100 to usually 3,000, mga ganon to 4,000. Wow. We were able to serve 4,000 to 5,000 na po. Even month? Kasi po, accredited po kami sa World Trade Center. Yes. Tapos, ngayon na lang po yun, and medyo, nito pong, before pandemic po, maganda po ang negosyo. Oo. Talaga pong napakaganda. Tapos lumipat po kami sa BF Homes. Doon sa BF Homes, yun po na katulong sa amin yung mga taga-BF. Nakaano naman po kami. Nakabili na kayo doon ng bahay? Lumaki po. Nakabili rin po kami doon. So paano nyo po pinapalawak ang inyong serbisyo sa catering? At I'm sure yung mga nagiging client po ay nagbibigay sila sa iyo ng mga referral at ngayon ay may mga online promotion na rin po at paano nyo po like for example, nakikipag-tie up na rin kayo katulad na sinabi nyo po na accredited na kayo sa mga government agencies. So it took us, alam nyo po yung mga after 5 years, sabi nila ang negosyo, talagang kailangan ituloy mo. Kasi kung i-stop mo, hindi ka magiging successful. Ang first 5 years talaga po ang mahirap. And then after that, diretso na po. Opo. And kami po nakikitay up kami sa mga venues. And then, kasali po ako sa Business Network International, yung BNI. Opo, siguro alam niyo po yun.
And I'm so thankful kasi bukas may malaking event sa Resorts World. Nandun din po ba kayo? Tapos sa ano po, hindi lang po yun, kasali po ako sa Food Caterers Association of the Philippines. Yan po doon maraming... So masali kayo talaga sa mga catering services network, no? Tapos po sir, ano po ako, Food Safety Compliance Officer. Kasi I see to it na yung food hindi contaminated, maayos. Ako po yung isa sa mga food safety compliance, a caterer na may food safety compliance. Galing naman. So, ano ba yung naging strategy mo, Tita J, na pinaka-epektibo sa tingin mo para, of course, maka-attract ka sa mga client? Ano ba yung ginagamit mo dyan na strategy? You just have to listen to your client. Kung ano po yung gusto niya, kung pwedeng yun lahat ang masusunod. But not all clients are, alam niya kung ano yung party, lalo na pag ikakasal, hindi naman nila alam lahat kung anong dadaanan nila. So you have to be with them one step at a time. Parang parati pong nakikinig kayo at sinasabi nyo rin po yung suggestion ninyo. Opo. And then you work on the budget. Yun po. So depende sa budget nila yun, no? Ay, opo, totoo po. So paano nyo naman po sinisigurado na nagiging consistent yung test at of course, katulad ng sinabi mo, yung compliant, no? Yung quality ng mga food ninyo kahit of course, sa mga malalaking event. So yun yung pinakamahirap, yung consistency at saka yung quality po ng mga food na siniserve ninyo. Po. I've learned a lot po kasi pag minsan, pagka binibigay mo sa iba na hindi mo tinitingnan, merong hindi ka mapaperfect. So, ang nangyari po, since ako po and yung husband ko and our 3 children are now in the business, naging corporation na po kami. 3 lang po yung anak ko. Yung panganay ko po is the marketing head, and then yung 2 po chef na din. So they are into business. Parati po kami nakatutok. So yung mga anak nyo po ay kasama nyo rito sa catering service business nyo po? Kasama na po na. Ano po ba yung madalas na mga specialty dish na patok na patok sa mga client ninyo, especially in the corporate world? Kilala po kami sa porchetta. With Asian risotto. Kami lang po yung may porchetta na may flavored rice. So, ano po yun, may mga packages din po kami na with porchetta, tapos may lengua with mushroom sauce. Meron din po kaming baked pink salmon. Yun po yung mga namin, mga high-end na product. But since masarap din po yung mga kare-kare namin, sisig, and beef stew, Korean beef stew, yan po favorite po ng marami. Oo. I understand na lalo na yung mga event, o mga wedding event ay paborito kayo ng mga sa mga kasalan kasi pagka daw doon yun ang mga kinikater nyo ay nagiging matibay yung pagsasama ng totoo ba yun, Tita J? Opo. Actually po, sa aming history, yung lahat na nagpa-cater sa amin, okay pa yung samahan nila up to now. And we are very thankful. Kaya parang sinasabi na maswerte yung catering namin sa mga ikakasal. And pag ikakasal po kasi, we see to it that busog ka pagpasok because of the decoration. And of course, busog ka paglabas and masaya ang lahat ng tao dahil masarap ang pagkain na kinain nila. And minsan, take out pa. Opo. So ano ba yung madalas na mga event, kasal, birthday, na talagang binabalik-balikan kayo ng mga client ninyo? Pero bago nyo pong sagutin yan, Tita J, mag-break muna tayo at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito
Nandito pa rin po kami ni Tita J sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina tinanong ko, ano ba yung madalas na binabalik-balikan kayo ng mga loyal na client mo na event, Tita J? Usually po, ang nakikita ko po kasi doon sa aming mga reviews are the service. Yung service po ng waiters namin, yung service ng mga account executives namin, and of course, yung food din po. Kaya sila bumabalik. Yun po. Meron pong, syempre yung mga iba, minsan gusto naman nila ng ibang food, we try to service them na iba naman yung food na kung ano yung gusto nila. Opo. Paano nyo naman, Tita J, pinipili ang mga staff ninyo, lalo na sa mga malalaking okasyon? Kasi sometimes yung serbisyo talaga ng mga staff mo, diyan talaga nakasalalay kung minsan yung satisfaction ng mga customer ninyo. So paano nyo po pinipili yung mga staff nyo na kasama sa team nyo po? Yung mga staff ko po, matagal na po sa amin. Meron po kami mga staff na nire-refer naman nila yung iba nilang mga kasamahan. So doon kami kumukuha ng mga additional staff. But marami po rin kaming regular staff. Kaya doon na po namin yung pinipili. Tapos kami na po nagpapa-uniform, kami na po lahat. Opo. So sa tingin nyo, Tita G, ano ba yung pinakamalaking naging challenge sa catering business nyo na masasabi mo na talagang nahirapan kayo at paano nyo naman nalagpasan, i-resolve yung naging challenge sa inyo? Actually po, ang pinaka-challenge minsan, yung kung volume. Volume. Minsan siguro pagka nagkakasabay-sabay yung mga pagsabay-sabay, yung mga events. So, we make it sure na yung logistics namin maayos. Kompleto yung, syempre, kompleto lahat ng gamit mo, sir. Tapos, ngayon, pagka masyado ng malaki, nagre-rent na po kami ng mga trucks. Kasi masyado na rin siyang nakaka-occupy ng space doon sa amin. So, ito naman po, madali lang po naman makakuha ng mga trucks. But usually, pag volume po talaga, yun po yung pinaka-challenging. Kasi, ang planning po nun, usually months ang planning. So, paano nyo po kung minsan hinaharap yung mga pressure, lalo na pagka, katulad ng sinabi mo, pagkasabay-sabay, at minsan may mga expectation din minsan yung mga client ninyo na gusto nila ay, or yung mga makukulit din kung minsan ng mga client. So paano nyo po yan paano nyo po yan inaharap, Tita J? Apo. Ito lang po gusto kong sabihin. Ano po, minsan sa mga clients na masyadong hanap ng hanap, natatawa yung mga anak ko kasi pag sinasabi ko, anak, walang lugi sa libre. Parang hindi po tayo, wag po nating i-feel na lugi tayo kung free nilang po yung something na ganon. Kasi minsan, pag naglilibre ka, minsan yung pa yung nire-reklamo. So parang sa akin naman po, ang ano ko lang po, yun lang sinasabi ko, wala po lugi sa libre. And ang sa akin lang naman po, kung talagang kasalanan ng isang caterer, dapat po talaga pakinggan yung client kasi client is still the king. Correct, correct. Yun po talaga ang nakakabuhay sa atin, totoo, yung yan. mga kliyente natin. Oo. Pinakamahirap siguro sa ganitong negosyo, Tita J, is of course yung mga menu planning at yung pricing. So ano ba yung proseso nyo dito na sinusunod dito sa mga menu planning nyo at saka sa costing nyo po? Sa costing po ako yun. Opo. Kasi ako po yung sa numbers. Ano po. Yung husband ko po naman sa menu planning. So, meron na po kaming mga standard menu na pagpipilian yung mga kliyente. May suggested menu na kami. But they can interchange yung package menu na yan. Halimbawa, set menu A, set menu B. Mayroon na po kami suggested menu. They can interchange naman kung pareho lang ang presyo. And they can interchange, halimbawa, chicken to chicken, beef to beef, pork to pork. Opo. May mga instance po ba kayo na ang event nyo ay talagang nag-viral or nagka-issue at paano nyo po nire-resolve yung mga ganun na
nagiging challenge sa mga event ninyo po? Kailangan po lahat documented, sir. Even yung paglabas ng pagkain. Sa awa ng Diyos, wala naman po. Opo. Wala kaming Good. mga viral na opo, salamat sa Kasi Diyos. kung minsan may mga ganun na issue, no? Opo, pero Talagang yung mga customer ay ipopost ka sa social media. pa. Yun naman po sa amin is may documents po kami. Opo. Documented po ang temperature paglabas. Documented po hanggang doon sa pagdating. Lalo na po pag malalaking event. So, wala po talaga kami pa, and wag naman po sana, na ganong issue. Opo. And ano po kami, kung halimbawa hindi namin kaya, sinasabi po namin na we are fully booked. Hindi na po namin kaya. Opo. Hindi po kami yung tanggap ng tanggap lang, tapos mapapabayaan yung iba. Opo. Sa ngayon, Tito J, marami akong nakikita, I'm sure, na mga kakompetisyon nyo, mga catering service, ang dami. So, kayo po ba, papaano nyo, ano ba yung strategy nyo na nakakasabay kayo talaga sa trend, sa pagkain, at mga presentation ng iba't ibang mga event? Kasi, sa totoo lang, sikat na sikat kayo sa social media. Thank you po. Sana. Alam mo po, sir, focus lang po kami. Kung ano po yung meron kami, doon po kami nakafocus. Kung ano po yung sa tingin namin na weakness namin, yun po yung hinahanapan namin ng paraan para maging strength namin. We are not trying to compare ourselves with others kasi iba-iba naman po kami. Opo. But sila po yung minsan, pag nakakakita ka po na magandang caterer, ganon, maayos, nagiging inspiration po namin sila. We do not compete with them, but we focus on ourselves, tapos ginagawa namin silang inspiration. Sa technology ngayon, Tita J, like sa mga online bookings, mga cashless payments, paano kayo nag-a-adapt po dito sa mga bagong technology, sa mga online booking, mga cashless transaction po? May group po kami ng creative, sir. Opo. Sila po yung humahawak ng aming website, ng aming Facebook account. So sila talaga yung nag-a-advertise. And we ourselves, meron po kaming hinahire na creatives, tapos meron din po kami sa amin, sa loob. Kasi yung taga-loob namin, mas madali naming masabi kung anong gusto namin. So, we have two Facebook account. Yung isa food delivery kasi nagde-deliver po kami ng food, and we have also yung Alba Catering and Food Services, which is yung catering po. Oo, nakikita ko rin yung mga iba't ibang innovation ng mga food catering businesses. Kayo ba, Tito J, may plano rin kayong mag-launch ng yung food delivery or yung cloud kitchen model? Cloud kitchen, sir, pinag-iisipan pa po namin. No? But we are, I think we are, by August or September, we are opening another catering, Alba Catering and Food Services in Lucena City. Sa Lucena, Yeah. opo. So, yung bang servisyo nyo, dito lang yan sa Greater Manila area? Wala ba kayong mga kliyente sa like Visayas, Mindanao? Wala po, so, sir. dito lang talaga? Mahirap po mag-transport ng food and yung manpower. Actually po, ang covered po namin is the whole Metro Manila and Southern Luzon. Tagaytay po, nagsaserve po kami. Tagaytay, Batangas, Laguna, Calamba. So ano ba yung mga training or kayo ba ay may mga training talaga na ibinibigay nyo doon sa mga team nyo para yung consistency ng servisyo nyo, mga pagkain? So paano ba ang ano nyo po? Opo. We have consistent training sa mga waiters, sa mga account executives namin po. Marami po kaming training na binibigay. When it comes to kitchen, nandun po yung husband ko, since he's the chef, and then yung dalawa kong anak, they train the cook and also yung mga dispatching, preparation. Sometimes I do the training naman po sa warehousing. At syempre yung pinaka-importante rin, Tita J, yung sometimes yung feedback ng mga
client ninyo, no? So, ito ba ay nakakatulong talaga sa negosyo, yung mga client feedback? Mahalaga ba ito? Pero bago nyo pong sagutin yan, ay magbo-break muna kami dito sa Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayong alis. Nandito pa rin po kami ni Tita J sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, tinanong ko kay Tita J kung gaano kahalaga yung mga feedback from the client at ito ba ay nakakatulong sa negosyo nyo, lalo nyong napapaganda, na-improve yung servisyo nyo at saka mga quality ng food ninyo sa mga event po. Opo, sir. Actually, sa Alba Catering and Food Services, marami po kaming feedbacks na nakalagay po doon. Sa reviews po. Nakakatulong po yun. Maraming salamat po doon sa mga nag-review. Nakakatulong po yun. Hindi lang po yun nakakatulong na sa dumami yung aming kliyente, but na-inspire po kami sa lahat ng mga sinasabi niya doon. So, talaga pong malaki. At tapos pag may mga konting mga suggestion kayo, ganyan, it helps a lot. Hindi po namin yon tinitake as negative. Tinitake po namin yon as a way to improve ourselves. Sa dinami-dami po, katulad kanina, sinabi ko na mga kakompetisyon ninyo, ano ba ang masasabi nyo po na age ng Alba Catering kumpara sa mga ibang catering service business po? Yeah po. 23 years na po kami in service, sir. And from that 23 years, we really learned a lot, and we are continuously, since very passionate po kami dito sa aming napasukang industry, we are continuously improving, we are continuously serving, and we want to be the best caterer that you know. Opo, 23 years, medyo talagang matagal-tagal po yan, no, sa catering service industry. So, sa dami nyo pong naging client over 23 years, kayo ba ay, mayroon po ba kayong mga memorable experience na experience nyo po dito sa negosyo nyo? Marami po. Lahat po kasi sa amin memorable. Kasi lalong-lalo na pag nasasayahan yung mga kliyente namin. Like this recently, tuwang-tuwa po kami doon sa review sa amin ng isang kliyente namin. It's in my Facebook. Opo. Na lahat-lahat kami pinasalamatan. We did it in just a week preparation. Parang 2 days lang nga po eh. And plated service po yun. For 300 person. Opo. At I understand may mga catering service kayo even abroad, no? Tama ba ako? Sumasali lang po kami sa abroad minsan kasi may mga perks po. Like halimbawa, kasali po ako ng Food Caterers Association of the Philippines. Pag meron po sa abroad na may mga exhibits, nililibre po kami. Halimbawa po sa Taiwan. So nakakakuha rin kayo doon ng mga magagandang technique, innovation? Correct po, sir. Opo. Marami po pati yung mga machines na dati-rati wala naman po dito yung hindi po popular yung machine na yung steamer. Steamer, yes. Na isang sako lang maluluto mo in 45 minutes na gano'n, na walang tutong. But this time, marami na po dito sa Pilipinas siya. And it came from abroad. So, umaatin kayo doon sa mga international catering fair? Apo. Tapos nalalaman namin kung sino yung distributor dito, sir. So, kasi minsan, pag nandun ka, hindi ka pwede mag-order. You have to order doon sa distributor dito sa Philippines. So, nakakatulong sa ating industry. Malaking bagay po yun. Opo. Kayo ba, Tita J, ay may pangarap kayo na para sa Alba Catering, like in the next 5 years or in the next 10 years na ganito dapat ang Alba Catering service business?
Opo, actually lahat po tayo malaki ang pangarap. Ang pangarap ko po yung mga anak ko na sila na po yung magpatuloy sa aming sinimulang mag-asawa. And they're doing great. Yung anak ko po, yung panganay is the marketing head, and then the two, yung chef, dalawang chef, sila na ngayon din na nagpapatakbo ng aming ng catering. Ang ano rin dyan, mga challenge yan, kuminsan pagka mga vacation months, like for example, so wala kayo talagang pahinga dyan. So, paano nyo po binabalance ang oras nyo para sa negosyo? At kuminsan siguro, wala na rin kayong time sa pamilya, lalo na pagka mga bakasyon. Actually, kaya kami nag-resign mag-asawa dahil gusto nga namin yung mga anak namin, mabantayan namin. So, kasama namin sila. Siguro kaya naging interesado rin sila sa negosyo dahil kasama namin. And alam po nila na tuwing bakasyon, kami ay hindi bakasyon. Pagka Sabado at Linggo, hindi rin po kami bakasyon. So wala kayong weekend. Wala kayong weekend. So meron kaming weekday kung meron lang pong free time ng weekday, may weekday po kami. But right now po, halos araw-araw po. Kaya naman namin, pasalamat naman kami, we have good staff. Yung pong mga tauhan namin, yun lang po. Yung pinakaswerte ko po is lahat ng tauhan ko napapagkatiwalaan ko. Nung COVID po, no? Medyo malaking challenge yan sa lahat ng klaseng negosyo. Kayo po ba ay hindi naka-experience ng malaking problema during the COVID time? At paano nyo po na-motivate ang pamilya nyo para tuloy-tuloy yung negosyo nyo po? Opo. Yung COVID po talaga very challenging. We have to refund everything. Yung nag-refund po talaga kami. Kasi maraming nag-booking sa inyo at that time, no? Kasi alam namin yung hirap. So, yung mga staff naman po namin, meron po kasi kami mga in-house staff, yun po hindi nakauwi. So, nasa amin sila. So, inisip namin, paano namin sila masusustain? So, tinulungan po ako ng Business Network, BNI. Ang suggestion po nila sa akin is, mag-donate kami, bibigay sila ng mga donations, tapos yung food, i-convert sa food, i-donate sa mga frontliners. So yun po, doon kami nakatulong, and then doon po rin kami natulungan. Nakapagpasweldo kami sa mga staff namin. And then kami po ng husband ko, since meron po kaming pass, pumupunta po kami sa Quezon. Namimili po kami ng mga gulay, ng mga kung ano-ano po, binibenta namin sa mga kapitbahay namin na hindi nakakalis. Kasi mostly po yung mga kapitbahay namin, medyo senior na po kasi matagal na po dun sa aming subdivision. So, nag-trading din kayo para tuloy-tuloy. Opo, sir. Kayo po ba, Tita J, may mensahe kayo na maibibigay sa mga aspiring entrepreneurs na nag-iisip din na mga kagaya kayo na naging successful sa negosyo? May mensahe po ba kayo sa mga taga-subaybay natin dito sa kabuhayan at negosyo? Baka may ano po kayo sa kanila, advice sa kanila? Opo. Ang masasabi ko lang po, huwag po kayong hihinto. Talaga pong may mga challenges, may mga problema kayong haharapin. Kailangan nyo pong harapin yan. Huwag po kayong hihinto sa pagnenegosyo. Especially kung nakikita nyo na isa lang naman ang problema nyo o dalawa lang naman ang problema nyo. Lahat po may problema. Pero ang secret lang po dyan, huwag kayong hihinto, huwag kayong panghihinaan ng loob. Lumapit po kayo sa Kanya para po parating, God, anong gusto mo sa akin? And yun lang po, sasabihin lang sa inyo ng Diyos na diretso ka lang. Kasi alam mo naman na maayos yung ginagawa mo, hindi ka nagnanakaw, tama yung ginagawa mo, gusto mong mapasaya yung kapwa mo. So yun lang po. Yun lang po yung masasabi ko. Baka may parting words pa kayo, Tita J, bago tayo magtapos? Opo. Nagpapasalamat po ako dito sa interviewing ito, sir. And salamat po sa mga nandito na nakikinig.
Salamat po sa inyo. And sana po, nakapagbigay naman po ako ng konting inspirasyon. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Tita J. Thank you. Talaga namang marami talaga kaming natutunan sa inyo sa pagbabahagi ninyo ng mga kwento nyo, kaalaman at mga leksyon sa pagninegosyo, lalo na po sa larangan ng catering. Ang inyong tagumpay po ay patunay na ang dedikasyon sa serbisyo at pagmamahal sa lutuin ay maaring maging matibay na pundasyon ng isang tagumpay sa negosyo. Tita J, salamat. At sa ating pong mga manunood, sana ay na-inspire kayo sa kwento ni Tita J Alba, owner ng Alba Catering, na kung saan ang simpleng hilig sa pagluluto ay maaring maging malaking kabuhayan. Ako po si Gani Makatuman at nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel. Ako, Gani Makatuman, sa Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Of course, wag po natin kalimutan mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito.